Nanindigan naman ang pamunuan ng National Defense Department na hindi titiklop ang Pilipinas sa pananakot ng China. Sa harap na rin ito ng panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa ginanap na resupply mission dyan sa West Philippine Sea. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, iginit ng Defense Department na hindi ang Pilipinas ang nambubuyo ng gulo dyan sa West Philippine Sea. Ang China raw ang nangihimasok sa mga teritoryo ng bansa at sila rin ang nangaharang sa mga resupply boat ng bansa. Mag-aalas 8 ng umaga noong March 23 nang simulang bombahin ng tubig ng China Coast Guard ang Philippine supply vessel na unay sa May 4. Patungo ang barko sa Ayungin Shoal para sa rotation and resupply mission sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Bandang alas 8:30, pinagtulungan na ng dalawang barko ng China Coast Guard ang pagbomba ng tubig sa unay sa May 4. Nagresulta ito sa pagkasira ng bangka at pagkasugat ng 3 tauhan ng Philippine Navy. Bago ito, una nang nalagay sa panganib ang mga sakay ng supply boat matapos silang gitgitin ng naglalakihang barko ng China. Sa tindi ng pinsala na tinamo ng bangka, sumaklolo na ang BRP Cabra. Sa kabila nito, matagumpay pa rin na naihatid sa BRP Sierra Madre ang 6 na Navy personnel at iba pang supply sa tulong ng inflatable boats. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, hindi na sila nagulat sa aksyon na ito ng China na bahagian niya ng kanilang propaganda. Alam na naman ng buong mundo na illegal ang ginagawa ng China na pagkukupkop ng West Philippine Sea batay sa kanilang hindi kapani-paniwalang historical narrative. Ngayon, sa salita naman na tayo ay naghahanap ng away, hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang? Gate ni Chodoro, hindi titiklop ang Pilipinas sa gustong mangyari ng China. Hiling lang ng kalihim, dapat ay magkaisa ang lahat ng Pilipino na ipaglaban ang soberenya ng bansa. Ang problema ay ang China napakalaki na, ang Pilipinas napakaliit. Gusto pa nila tayong kunan para sa mga tao nila. So, hindi pwede yun. Ang Pilipinas at ang kanyang karagatan at kanyang karapatan sa ilalim ng international law ay para sa kapakanan ng Pilipino, at kung sino man ang gusto nating isama dyan, walang pakialaman China na magsabi na sila lang ang pwede. Sa harap ng panibagong insidente, nagbabala naman ang China laban sa Pilipinas. Nagagawa sila ng hakbang upang protektahan ang kanilang karapatan at soberenya sa West Philippine Sea. Sila nga ang pumapasok dito sa teritoryo natin. Ano bang bottom line yon? Iyan na naman, yung bottom line na yan, walang bansa sa buong mundo ni isa ang naniniwala dyan. Kung hindi, ito ang paggamit ng dahas upang takutin at payukuin ang Pilipinas sa kanilang ambisyon, kung ano man yun. So, yan ang reaksyon ko. Bakit kayo nananakot? Tapos sasabihin nyo, we want peace. Alex, kung hindi raw natatakot ang China na ipaalam sa buong mundo ang kanilang claim sa West Philippine Sea, hinamon niya ang China na isailalim na lang sa arbitration ng usapin sa ilalim ng international law para malaman talaga kung sino nga bang may karapatan dito sa West Philippine Sea. Alex? Mar, batid naman natin kung tuwing sikat ng araw or tuwing araw ba ginagawa ang resupply mission dyan? Baka naman pwede sa gabi nilang gawin para tulog ang mga Chinese Coast Guard. Alex, ang pagkakaalam ko kasi hindi naman isang araw lang yung biyahe patungo diyan sa sa BRP Sierra Madre. Inaabot ng overnight itong mga barko, resupply boat ng Pilipinas, at may mga konsiderasyon diyan itong Philippine Navy kung bakit inaabot sila ng liwanag diyan sa karagatan hanggang makarating
sa BRP Sierra Madre. So malamang pinag-aaralan naman yung oras nung alis nila dyan sa Palawan papunta sa BRP Sierra Madre para maihatid yung mga supply at yung mga kapalit na mga sundalo na naka-duty doon sa nasabing barko. Alex? Okay, maraming salamat Sir Mark Gabriel. Mata natin dyan sa National Defense Department. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.